Yung sa pinakadulo, parang nakakaiyak. Ramdam na ramdam ko yung emotions. It would really point to something in the past that you may not know it happened. At the same time, mabubuhay yung pagiging Pilipino mo. She portrayed it very well, yung hirap, yung sakripisyong ginawa ni Oriang. We started this 2013, 150th of Andres Bonifacio. So nung ginagawa namin siya, actually para ako nagma-masterclass. Through the movie, we will learn how we can cope with the daily pressures that we encounter. It has something that really interests the young people. Ang root word niyan, lakan. Male warrior. Pero yung lakang bini, that means woman leader. Napakalaki ng kanyang papel, no, sa kasaysayan ng Pilipinas, particular sa Himagslikan. Ipinakita doon kung paano yung pagiging magaling niya sa pagluluto. Supportive na asawa. Parang rebelde din siya in the sense na kapag alam niyang nasa tama siya, agad niya itong ipinaglalaban. Yung setting, realistic siya. You'll be brought back to that time and you'll be part of that world. Yung kanyang pagmamahal, yung kanyang sakripisyo, alang-alang kay Andres at alang-alang sa bayan, ay palagay ko dapat kinulamin. To acknowledge a woman leader of the past is to empower the women of today. We have a film that really emphasized the value of Gregorian ministers in our history. And that's a sacrifice talaga. That people would see it as weakness, but it's not. It's grit and resilience. The husband might be the main leader, the noisy leader, nandyan yung quiet leadership of the woman. Hinalad po tayong makasama ang ilang miyembro ng Katipuneros. We are grateful for your participation and dedication to make this celebration memorable and enlightening experience for all. Marahil nga ay hindi na lang dapat sa perspektibo ng naratibo, kundi ng iba pang mga kwento ng mga historiador, ng mga kamag-anak. Hindi nila maiisip na parang nagbasa lang sila ng libro, hindi kagaya ng ibang mga pelikula o mga talambuhay ng mga bayani. Hindi na lang tulatag lang ng isang narrative na pagkikwento, kundi nandito na yung mga professor, mga kamag-anak niya mismo, sila mismo magkikwento at siyempre kahit yung mga experience ng mga dating mga filmmakers. Kumbaga sa ating mga circles, kailangan mayroong paulit-ulit na nagkukwento. At yun yung kahalagahan ng mga public historians. Isa po itong tungkuling may kasamang panata na itanghal hindi lamang ang kwento ng isang babae, kundi ang kwento ng isang buong lahi na lumaban para sa kalayaan. Siguro itong pelikula ay maging tulay ng kasaysayan, maghikayat sa mga tao na basahin si Oriang. Sana po ang aming pelikula na ginawa namin ay makatulong na mas makilala ng buong Pilipinas ang kabayanihan ni Kang Oriang. Ang pelikula ng ito ay marahil magpapaalam sa atin kung paano tayo patuloy maglalaban sa hustisya at katotohanan. Ito ang magsisilbing gabay sa mga kabataan para mas lalo nilang mahalin ang ating inang bayan. Malaking karangalan na nagkaroon ako ng opportunity na mismo itong material na ng maganda na ay naging bahagi ako. Ito ay isang kolektibong pag-unita, pagbubukas ng diwa at pagkilala sa mga kababaihang kadalasang naisasantabi sa ating mga kasaysayan. Gusto namin to reclaim that legacy of woman leadership. And in reality, stories and movies are great mediums to educate. It informs us and allows us to immerse in the experience of our heroes and heroines. Ako si Attorney Dulce. I am a 5th generation Katipunera. I am Peachy, a 4th daughter of the 6th daughter of Gregoria de Jesus. Ako si Gregorio Bonifacio, apo ni Procopio Bonifacio. So ang kwentong ito hindi naman magtatapos sa pelikulang ito, kundi sa paglabas natin ng pintuan ay pagpapatuloy pa rin ang kwento. Kung pag-uusisa ang nagdala sa'yo dito, umurong ka. Hindi ako uurong. Sa buhay mang ito o sa